Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. It was a beautiful song sung by Matt Redman. Meron ako isang babasahing Bible verse. Tinuloy ko lang yung pagkanta ko kasi kanina medyo kinatoff ko muna dahil yung malamig tapos lalamunan ko medyo hindi nakikisama. Pero to God be the glory, ako'y bumalik. Dito,
Meron akong mabasahin rito sa Book of Acts. And nasabi rito sa chapter 7, verse 54, when they heard these things, they were cut off. They were cut to the heart, and they gnashed on him with their teeth. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God, and said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man standing on the right hand of God. Then they cried out with a loud voice, and stopped their ears, and ran upon him with one accord, and cast him out of the city, and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep, or he died. This was the stoning of Stephen. Nangangaral siya sa mga tao. He was the first martyr sa panahon ng Book of Acts. And then when they heard about the Lord Jesus Christ at the right hand of God, hindi matiis ng mga tao, ng mga masasamang tao, yung message na yon. They covered their ears, and then they gnashed their teeth. Yung ngipin nila ay ginagrind nila sa galit, and then they rush to Stephen, and then they drag him out of the city, and then they started to stone him para patayin. Pero si Stephen, he said, saying, Lord, sinabi ni Stephen na huwag niyo pong i-charge ang kasalanan ito sa kanila. Ang sabi rito ng Biblia sa verse 56, this is the most important Bible base about our Lord Jesus Christ. 56, and said, Behold, I see heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God. Doon sila nagalit when they heard it, because they understood, they know, they have the conclusion that Jesus Christ standing at the right hand of God, they know the equality, that Jesus Christ is the same as the God of the Jewish people. And then they don't want to hear it because they only believe that Jesus Christ was just a man. Pero yung Son of God, Stephen said, I saw heaven open and the Son of Man was standing in the right hand of God. That was the prophecy of the Old Testament times. Maging kay Daniel, kay Ezekiel, at sa mga other prophets, minor prophets. Only God ang tumatayo lang doon sa right hand of God. Because there is only one God, but eternally exists in three persons, the Father, the Word, and the Holy Ghost, the Holy Spirit. They cried out with a loud voice and stopped their ears like this and ran upon him and with one accord and cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet whose name was Saul.
soon to be the great Apostle Paul, Saul of Tarsus. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. Yung prayer, the last prayer of this first martyr na si Stephen, ang nagligtas kay Apostle Paul, kay Saul na naging Apostle Paul. Sapagkat namagitan siya na wag ng Diyos parusahan ang mga taong ito dahil sa ginawa sa kanya, sa halip, God used this same man na nag-approve sa pagkamatay ni Stephen, nag-thumbs down para patayin si Stephen. Nagbantay pa ng mga clothes nila. Ang young man na si Saul, later on ay tinawag ng Diyos and he became the last apostle of our Lord Jesus Christ, si Apostle Pablo. May mga mystery ang Diyos na nare-reveal if we only pray and intercede. Magpe-pray ka with intercession. You just don't pray like routine prayer. Maraming salamat sa pagkain ito, blah blah blah, amen. Not like that. This is the intercessory prayer na ginawa ng isang taong malapit ng mamatay. Kapag ang isang tao, if you're Christian and you know you're in the brink of dying, pray a marvelous prayer. Pray an intercessory prayer para sa mga tao, sa pamilya, kahit yung mga nanguusig sa iyo o persecutor mo, so that God might open their hearts and become Christ followers. Isang song na, kung kilala niyo yung band na Casting Crown, I'm gonna sing this. I hope I can, maaabot ko yung note na to. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You've told me who I am. I am yours. Who am I that eyes that see my sin
would look on me with love and watch me rise again. Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You've told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You've told me who I am. I am yours. I am yours. So, I am yours. Ay nang magandang sabihin natin sa Diyos. Lord, ang buhay ko ay para sa iyo sapagkat maiksi lang ang buhay ng tao sa mundo. 10 years old ka, madadagdagan ng 10, 20 years old, madadagdagan ng 10, 30, tapos another 10, 40, 50. You're so lucky if you reach 50, if you reach 70, and if you reach 80. Pero sabi ng Biblia, kahit mahabang buhay natin, kung sa haba ng buhay natin na yon ay wala tayong naging paglilingkod sa Diyos, it's all vanity, nonsense. Kaya nga, naalala niyo yung parable ulit. Nung nakaraan, binanggit ko yung parable ng prodigal son. I just wanted to correct it, nasa book of Luke yun. Ngayon, yung parable naman ng workers, merong hinarang Panginoon, early morning, hinire niya, nagkasundo sila sa presyo, di ba kung matatandaan yun? Kulang pa rin yung worker, nag-hire siya ng bandang tanghali, the same per hour na halaga, nag-hire siya ng bandang hapon, the same. Ngayon, nung magbabayaran na, nagbayad. Yung hiner ng una, ang una muna binayaran ng master ng farm ay yung late niya ng hinire. So, binigyan niya. Let's say, ang binigay niya ay $40. Ayun ang nasa isip ko. Sa conversion na lang sa modern time. $40. Yung hinire ng tanghali, $40. Yung hinire ng umaga, nag-expect siya na more than $40, pero binigyan ng $40. Nagalit siya. Teka, this is not fair. Eh sila, kailan mo lang hinire? Pagtapos ako, kanina pa umaga. Ano sabi ng may-ari ng ubasan?
Tanggapin mo na yan. Di ba nagkasundo tayo sa maghapon, ito ang ibabayad ko sa'yo. Oo, but bakit yung iba? Pareho din sa pinareha mo sa akin. It's not fair. Nagkasundo tayo between you and me na ang ibabayad ko sa'yo, example, $40. Ngayon, kung makipagkasundo naman ako sa kanila para matapos yung trabaho, kasi hindi mo kayang tapusin yung trabaho eh. Ganun yun eh. Kumuha pa yung may-ari ng ubasan, nag-hire pa siya, at nakipag-deal naman doon, kaya mo bang tapusin ito mula tanghali na to hanggang sa hapon? Kaya po. O sige, $40 sa'yo. Ngayon, nakita rin ng may-ari ng ubasan na hindi kayang tapusin nung pangalawang tinawag. Ngayon, magdidilim na. And then he hired the last guy para tapusin yung project o yung pagtatanim. Kinausap niya, ikaw ba gusto mo bang magtanim sa ubasan ko? Magkano babayad niya? Kasi walang ginagawa yung lalaki. Naka-standby lang eh. $40. Sa estimation ko lang yun $40. Pumayag siya. Kaysa naka-standby siya o di magtrabaho siya. Kaya nung bayaran, yung unang tinawag ang nagalit ng gusto. Sabi ng may-ari, wala ba akong karapatan na gawin ang gusto kong gawin sa pera ko o sa ubasan ko? Ang point dito ay ganito. If the Lord God called you as a believer, at kapag na-overwhelm ka ng isang specific na calling ng Diyos sa'yo, before na magdilim, and then God will gonna call someone to help you out with the same amount of money o price. Anong price na meron tayo na magkakapareho bilang Kristiyano? Ano? Everlasting life. Yan ho yan. Kaya, hindi po pwedeng yung everlasting life ng unang nakatanggap, gusto niya, doble pa. Ano yung everlasting? No. The same everlasting life, walang hanggang buhay. Yung pangalawa, tinawag din, walang hanggang buhay. At yung huli, walang hanggang buhay. Ito ang pagkakaiba. Mas mapalad ang unang tinawag, mas bata pong tinawag, na maglingkod sa Diyos, kaysa nasa middle age, o kaysa sa mga past na sa prime niya, matanda na. Alam niyo kung bakit? Dahil ang experience niya sa paglilingkod sa Diyos ay magiging malawak at makapagtuturo pa siya sa ibang mga tao na umuusbong bagong generation, at siya ay magiging tinatawag na foundation ng kanilang pananampalataya. Kaysa sa pangalawa, kaysa sa mga prime na, kaysa sa mga matatanda na o huli na, hindi masama maglingkod sa Diyos, pero yung mga matatanda na, yung late nang dumating, they can travel around the world or sa mga designated area ng Diyos na para sa iyo. Kaya mapalad kayo mga kabataan kapag tinawag kayo ng Diyos na mas bata pa, kaysa sa mga nasa middle age na o nasa mga matatanda na. Kasi ang intindi na lang nila talaga ay magkaroon sila ng pamilya. At yung mga matatanda nang intindihan nila kung paano sila magkakaroon ng maintenance sa mga sarili nila o gamot, di ba? O isipin nila yon. Kapag tinawag ka ng Panginoon, isang bata ka pa, you have to follow, obey. Kasi yung price na sinasabi ng Biblia sa judgment seat of Christ, sa tinatawag na judgment seat of Christ, o yung Bema judgment, hindi final judgment sa mga makasalanan yun. Ang Bema judgment ay yung awarding talaga yun. Awarding sa mga gawa mo, at kapag ito'y ipinadaan ng Diyos sa pagsubok o apoy na sunog, meaning you're working for the Lord sa pagkakaibang motibo, hindi godly. Ginagawa mo lang yun kasi routine. Unlike na ginagawa ng iba talaga sumusunod ng may katotohanan. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa natatanggap o sinusweldo niya o binibigay sa kanya.
Ginagawa niyo may pera o wala, basta maipangaral niya ang salita ng Diyos. At yung nasa tinawag ng middle age na, ganun din, meron din buhay na wala hanggan. Subalit makikita natin na yung kanyang division of labor na ay hindi na ganon kalawak. Mas iintindi niya siguro, magkakapamilya na ako, gusto kong ibuo sa pamilya ko yung natitira ko mga panahon. We cannot blame them. At yung huling tinawag naman ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, yung mga may edad na, mga usherettes, mga usher ng, alam nyo, ng Bible study, sila yung mga nag-a-assist sa'yo, upo kayo dyan, sir. Yun ang pwede nilang gawin. Pero it's hard for them to travel the world o sundin nila ang tinatawag na mission impossible. Yung tinatawag na pagmimisyon para sa Panginoon. Pero pareho silang merong gantimpala ng buhay na walang hanggan. Pero ang pagkakaiba, huwag kayo magre-reklamong bata pa lang tinawag para maglingkod sa Panginoon. Kayo ang mapalad. Kayo ang nasa ubasan ng mahabang panahon. And then, you know what's going on and then you can train people. Sa atin naman, kasi ako, nung tinawag ako ng Panginoon, I was only like 15 years old. 15 years. Hindi ko na sabihin edad ko ngayon. Pero matagal na. Matagal na yon. So 15 years old, 16 yan. Nagigitara na ako noon. Pero sa mga fellowship, sa mga gano'n, hindi ako nagpapakyut. Gitara lang ako. Akala nga nila suplado ako na hindi namamansin. Meron sinasabi, hey, Brother Joe, crush ka ni ano yun, no? Ayoko sabihin yung pangalan. Baka nakikinig siya o napanood niya ako. May family na yung mga yun. May crush sa ito. Ayun, natatandaan ko yun eh. Ako naman, si gitara lang ako. Yung nilalagyan ko ng ad-lib yung mga praise song tsaka worship. Nang ganun ako. Tsaka ng bass guitar. So nagtuturo ako ng bass guitar sa mga Christian to na hindi marunong. As in, walang alam. Tinuturuan ko ng basic. Tinuturuan ko ng parang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do ng gitara, ng bass. Yun, tinuturuan ko. Pati gitar, paano gumamit ng electric guitar, ng ano, tsaka yung pagpa-plucking ng string, yan. Hanggang sa nabuo sila. Tapos yung isang nagda-drums, tigas ng ulo eh. Tinuturuan ko, sabi ko, huwag mo masyadong paluin ng malakas yan. Probinsyano eh, parang pumapalo ng kalabaw sa puwet ng kalabaw. Hinahampas na gano'n eh. Kaya maingay. Pero natuturuan ko naman sila. Tapos lumabang kami sa parang Christian Battle of the Band. Yun, ako yung nag-a-adlib. Tapos noon, hindi marunong yung drummer namin, pero sabi ko sa nagbe-bass, ano mo, yung i-cover mo na lang siya pag hindi siya marunong mag-roll. Yung gitara, yung bass mo, ang i-roll mo. Yung bass na gitar. Yung ano mo, itatap mong gano'n, para hindi halata. Tapos yung isang nagpapiano naman, yung organista, ayun yung sinasabi kong yung may crush daw sa akin. So, sabi ko, kinakailangan magpurila sa Panginoon. Hindi ko pinapansin yung iba eh. Tsaka chismis yun eh. Alam nyo, kahit sa mga gano'n, mayroon din mga chismis eh. Uy, may gusto sa ito. Naririto ako sa paglilingkod sa Panginoon, hindi para sa babae eh. I just wanna show yung sa Panginoon na yung calling niya sa akin, I can tapusin yung mandate. Ganun ako. Pagkatapos nun, umatin ako na maraming seminars dyan. Tapos mayroong isang matanda, taga Mindoro siya. Sabi sa akin, kasi pag umating ka na sa mga pastoral yun, Pastor, gusto kitang mag-lead dun sa church na kasi matanda na siya kasi, hindi niya raw kaya na Mindoro, so iwanan mo yung Metro Manila, payag ka ba ron? Tsaka, tutulungan ka naman ng anak kong dalaga doon. Naku, sabi ko, pag-iisipan ko po, sabi ko, kasi yung matanda na yung pastor, mga 80 years old na yon, tapos meron daw siyang anak na hindi ko alam kung anak na dalaga o apo. Kasama mo sa tulong doon. Dalaga yun. Ayun ang sa akin. Sa akin, ang motibo ko ay iba. Sabi kong ganun. Hindi ako muna sa ganun.
So hanggang sa dumating ang time na hindi na ako nakipag-contact doon kasi Mindoro yun, sabi ko. Metro Manila ako, tsaka estudyante rin ako, nag-aaral. So, inano ko lang yun. So gusto ko sabihin sa inyo na pag naglingkod ka sa Panginoon, mapalad kapag bata ka palang tinawag. Kasi you have more choices kung paano mo i-deliver yung klase ng paglilingkod mo for the Lord. Kung middle age ka naman, you stick only to one specific job sa church o sa fellowship o sa Bible study. At kapag matanda ka na, your slim chance ay slim lang talaga kasi you're old enough. Hindi hindi ka na pwedeng umalis. No, marami ka ng priorities at maintindihan naman ng Panginoon yun sa'yo. Di ba? Halimbawa, ikaw, ka na, 60 years old ka na, 70 years old ka na, hindi naman tayo mananalo sa mga mas bata pa, di ba? Kung ganun ang edad na natin. Hindi ka na makakatakbo, makakalakad sa mga probinsya. Kasi, kwento ko ulit, nung kami naimbitahan sa Batangas, sa isang church doon, kasi nagigitara din ako. Anniversary nila. So, pinapractice ko ng gitara ko doon sa ibang, para magkatono kami, yan, practice doon. Yung isang kasama ko, sabi ko, saan lagi nakatingin to? Yung isang kasama ko na sa church namin mismo, pero hindi siya nagpe-play ng gitara. Tinuturuan ko ng bass guitar pero hindi siya masyadong makakatch up eh. Sabi ko, sino tinitignan nito doon? Yung pala yung isang babaeng Batanggenya na siya yung magpa-play at stewardess, mag-i-stewardess. Siya pala. Sabi ko, yung ba? Sabi sa akin, bro, ayun yung pumunta sa atin, yung nag-visit doon sa church natin ng anniversary. Hindi ko matandaan eh. Kasi hindi naman ako tumitingin doon sa mga, kung may mga babae o no dumating, mga kabataang Kristiyano. I-focus ninyo yung purpose ninyo sa Panginoon. Hindi sa babaeng dumating na halimbawa maganda o yung bihis niya kakaiba. Kasi there will come a time that Satan will gonna use that opportunity para mawala ka sa circle ng mga worshiper. Watch out. Mag-ingat po kayo dyan. At ganun din sa mga may pamilya, yung mga nasa middle age. Hindi rin dapat nagpapapawi o nagpapaganda kayo para mapansin kayo ng iba. No. Ang papansin sa inyo, unang-una ay si Satan. Doon pa lang sa gate ng inyong fellowship. Kasi iba yung purpose mo. At sa mga matatanda na naman, kung kayo ay balo na o widower o widow na kayo, huwag ninyong gawing dating site yung fellowship. Wag ho. Kasi heartache ang mangyayari sa inyo. Yung mga gusto nyo pala, biglang natigok na rin, na dedo na, namatay. Hindi naman pala naghahanap ng makakasama yung gusto nyong babaeng na yun na balo rin. Ang gusto niya lang maglingkod. Magkakaroon kayo ng heartaches. Mabobroken heart kayo. Kaya, ang gawin niyo ay maglingkod kayo sa Panginoon. As in, the very last day nyo na sa buhay nyo, ibigay nyo ng lahat sa paglilingkod sa Kanya. Ganun lang po yun. Kanta po tayo ng isang kanta pa. Some glad morning when this life is over, I'll fly away to a home of God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by I'll fly away.
Just a few more weary days, and then I'll fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by I'll fly away. Yeah, when I die, hallelujah, by and by I'll fly away. I'll fly away. Yun know, ang talagang mangyayari dyan. There will come a time na tayo po ay babalik sa Panginoon. We will all fly away, meaning we will all taken up by the Lord God at dadalhin tayo sa Kanyang kingdom. Forever and ever tayo makakasama ang Panginoon. Dito sa Corinthians chapter 13 verse 1, babasahin ko. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity meaning love, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all known knowledge, and though I have all faith so that I can remove mountains and have no charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profited me nothing. Charity suffered long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Ayun ang magandang point dito sa verse 8 lalo. Ang pag-ibig po ay hindi naglalaho. Kung meron mga preaching, prophecy, panghuhula o the Bible preaching, they shall fail, meaning maihinto. Whether there be tongues, they shall cease, o yung speaking in tongues o spiritual gifts na yon. Whether there be knowledge, it shall be vanish away. Maging katalinuhan ay magbabanish away. Pero ang pag-ibig mananatili. Bakit? Bakit mananatili ang pag-ibig? Because God is love. God is charity. God is love. And nobody in this world, even in any angels or any spirits, can separate us from the love of God in Christ Jesus. Ay ng pagkakaiba nun. So, ang mabuti ay tayo ay matutong umibig sa Diyos, umibig sa ating sarili. Yung pag-ibig sa ating sarili, hindi makasariling pag-ibig ito. Ito'y pag-ibig sa templo ng Diyos na siyang tahanan ng Diyos ang ating mga katawan, ng ating mga sarili. At pag-ibig sa kapwa natin. Pagmamahal sa kanila na naway sila'y makarating din sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos na ating pinapangaral.
God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness He'll lead, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. Oh God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. To God be the glory. God will make a way. Minsan, wala tayong madaanan tapos bigla na lang magkakaroon ng daanan. There's always a way na nanggagaling sa Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon na malapad ang daan at patag ang daan patungo sa kapahamakan. Subalit ang dulo nun, kapahamakan nga, na nilalakaran ng mga tao. Kasi ang mga tao, ang tendency nila, gusto nila sa malapad na daanan. Spacious na daanan, malaki, pantay. Pero ang dulo nun ay kapahamakan. Saan nakuha ng Panginoon yun yung ganong kasabihan? Kasi sa panahon ng Roman Empire, naggagawa ng mga magagandang road o karsada ang Rome sa Israel, do sa Palestine. Para doon ang mga produkto o mga products saka mga military nila ay madaling makarating sa mga pupuntahan nilang deployment. Yun ang nilalakaran ng mga tao, pantay na daanan. Subalit, ang dulo nun, kapahamakan. Alam niyo kung bakit dulo ng kapahamakan? May checkpoint.
nandun yung mga Roman soldiers na pipigil sa mga tao kung search sila lahat. At doon din yung mga negosyante ng mga panahon na yon ay doon kinukuha yung mga gusto ng mga Roman soldiers para mapakinabangan nila. Yung parang kinukotongan. So meron danger doon. Sabi ni Jesus Christ, subalit ang daan na patungo sa buhay ay makitid, bako-bako at matitinik. Shortcut yun. Ito yung malapad na daan. Yung sinasabi ng Panginoon ay shortcut pag ganun. Winding road. Pero ang dulo nun ay palayan of fields. Doon sila lumalakad, yung mga alagad niya. Jesus Christ discovered the winding road. Hindi sila lumalakad doon sa mga karsada na merong mga Roman soldiers at merong mga danger o checkpoint. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ka ilalagay ng Panginoon sa daan na yon. Malapad nga, tignan, may checkpoint naman at very dangerous kaysa sa daanan na may shortcut ang Panginoon papunta doon sa tinatawag na field. Nung nasa Parañaque ako noon, so dala ko yung malaking speaker, ba? Dalawa, kaya naman buhatin, pagkagaling sa outdoor na ministry, yan. Kasi instrumentalist nga ako, tapos dinadala ko rin. Tapos yung isang Christian, may dala rin siyang speaker. Nagmamadali siya. Ako hindi ako nagmamadali kasi dumadaan kami sa open field. Yung sa may sukat Parañaque, doon puro palayan dati yun. Yung Evacom doon, yung palayan yun. Papuntang Las Piñas. Open field yun. Sabi nga, may kalabaw nga doon, nangahabol. Pero syempre, gabi na. At gabi na madilim. Naglalakad siya, ang bilis niya. Sabi ko, bro, easy ka lang. Madilim, tsaka hindi ko to alam tong lugar na to. Baka maiwanan mo ko. Kaya mabagal ako kasi I don't know the road. Hindi ko alam. Siya alam niya. Sabi niya, don't worry. Huwag ka mag-alala. Alam ko to. Sumunod ka lang sa akin. Sabi ko, susunod ako sa'yo? O sige. Pero, yung distansya ko sa kanya malayo kasi ayoko mag-rush. Dala ko yung speaker din. Biglang dala ko yung speaker. Bigla siyang nawala. Sabi ko, bro, ano nangyari? Sinasan ka? Nahulog dun sa yung lubluban ng kalabaw. Nahulog. Ang nakita ko lang, nakalutang yung speaker. Hindi, nabasa na yung speaker. Sabi sa akin, may putas pala yung kalabaw rito. Sabi ko, kala ko, alam mo yung daanan. Ang ginawa ko sa kanya, hinata ko pa, lublub siya. So, ang dami niyang putik. So, minsan, sa paglalakad natin, hindi dapat tayo mag-rush. Sa paggawa ng desisyon sa buhay, huwag kayong magra-rush. Huwag kayong maggagawa ng desisyon sa buhay kapag una, mentally unstable kayo, may doubt. Pangalawa, dahil lang sa galit. Pangatlo, dahil nagmamadali ka kasi busy ka sa susunod. No, you should sit down at pag-aralan mo ang pros and cons ng decision na gagawin mo. Kasi, once na you made a decision, intayin mo na rin tinatawag na effect ng decision mo. Either good or bad. So that's why God said, di ba? Let us reason together. Ilantad mo yung reason mo and I will give you my reason also. So kausap mo ang Panginoon. So pag-aaralan nyo ng gusto. At walang masama sa paghihintay. Tulad niya halimbawa ng huwag niyong mamadiliin yung babaeng gustong-gusto nyo para maging girlfriend o yung boyfriend. Huwag. Alam nyo, nag-aaral siya. Hindi mo alam, pinapanalangin ka rin niya. Ikaw, nananalangin. Pero madaliin.
Kung hindi kayo magkikita, lalayo kayo ng Diyos. At ikaw dadaling ka sa isang lugar o sa isang tao na tanggap ka at mamahalin ka. Ganon din yun. You have to pray sa isang relasyon. Hindi minamadali yan. Totoo yun, hindi minamadali yan. Kasi yung kasabayan natin ng mga matatanda, ang pag-aasawa hindi tulad ng kanin yan na pag napaso, mainit, iluluwa mo. Ang dami yung mga pilosopo ngayon. Sabi, bago ko yung kainin yung kanin ho, sabi bago ko kainin yung kanin ho, nilalagyan ko muna ng sabaw yan, so malamig-lamig. Hindi na masyadong mainit yan, mga pilosopo. Pero ang totoo nun ay parang ganon. Huwag kayong padalos-dalos. At ito yung kanta na sinasabi ko na huling kakantahin ko, na kinanta ni Steve Green. At kung alam nyo to, ay pwedeng sabayin nyo rin ako. Maraming salamat. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Tulad ni Haring David, sinabi niya,
Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Doon ako po yung kanta na yun ni Keith Green. At sa pagkakataon minsan ay meron tayong tinatawag na experience natin, lowly in heart tayo. Ang puso natin ay parang mabigat para sambahin at purihin ng Diyos. Lahat ng ito ay ilalapit natin sa Panginoon. Ano man ang uncleanliness natin na nasa puso, ihingin natin sa Panginoon ang gabay. At para dumating ang oras na tayo ay magkaroon ng kapahingahan sa Kanya. Kanina pa ako umaga kumakanta. Since morning. Sometimes yung lalamunan ko, it hates me. Well, dahil nasa physical pa akong katawan, I wanna make sure when I fly away, kapag ako'y wala na sa mundo, lahat ng tinig ko, boses ko, aawit ako sa Diyos ng papuri at pasasalamat. Tulad ng mga anghel sa langit na wagas ang pagpupuri at pasasalamat. Yun lang ang goal ko sa buhay. When I'm gone, at kapag bumalik na ako sa Panginoon, sapagkat siyang may-ari ng aking kaluluwa at buhay, doon ako aawit, hindi sintunado, hindi natutuyuan ang lalamunan, hindi masakit ang lalamunan. Dito sa lupa, it's just only my training ground. Pero ang tunay na pagpupuri natin sa Diyos na wagas at walang katapusan ay sa kalangitan. Dito, ang makakaya lang natin magawa sa pagpupuri sa Diyos at paglilingkod ay gagawin natin sapagkat meron tayong limitasyon. Subalit pag nasa langit na tayo, we are going to praise and worship the Lord of hosts, the Lord Almighty, who made heavens and the earth. Manalangin tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat sa bagay na ito ng pagkilala sa iyo sa pamamagitan ng awitin. Panginoon, sa mga taong wala pang relasyon sa iyo, dinadalain ko sila na sila po, Panginoon, ay makalapit sa iyo na may mababang puso. Kilalanin niyo po sila bilang mga tinubos niyo, Panginoon. At nais ko po, mga kapatid, na kung kayo wala pa sa Panginoon, tanggapin niyo ng Panginoon ngayon, this is the right time, the right moment. Perpektong oras para ang ating mga pangalan na maisulat ng Diyos sa aklat ng buhay na sa langit. Yumuko kayong lahat at pumikit. Sundan niyo ang panalangin ito na tulad ng inyong panalangin. Sabihin niyo, Panginoon sa Kristo, sa mga sandaling ito, tinatanggap kita sa aking puso ngayon bilang aking tagapagligtas, ang aking Panginoon. At sa mga oras na ito, pinatatawad mo na po ako sa aking mga kasalanan at nililinis sa lahat ng karumihan at mga kasalanan na aking nagawa.
Patawarin mo po ako. Sa pangalan mo, Panginoon, ako'y babaguhin mo at binago na. Ipakita mo sa akin ang liwanag ng buhay at daan patungo sa iyo, patungo sa pagbabago. At ako, Panginoon, ay tawagin mo tulad ng mga anak mo na maglilingkod sa iyo. Nais kitang paglingkuran sa nalalabi kong panahon sa mundo. Kahit sa maliit na pamamaraan, ako'y maglilingkod sa iyo. Sa pangalan mo, Jesus, marami pong salamat. Tayo pong lahat ay patuloy sa pananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga taong nakarinig na mga awiting ito at salita mo, Diyos. Tanggapin niyo po sila sa buhay na wala hanggan at kahit kailanman ay hindi ito maaagaw sa kanila. Ang kaligtasan at ang kapayapaan at ang biyaya, ang habag mo, Panginoon. Bigyan mo sila ng kanilang pagkain sa bawat araw at ilayo mo po sila sa lahat ng anumang uri ng karamdaman, sakit at sakuna. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Marami pong salamat sa oras ng pagpupuring ito na para sa iyo lamang. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan mo, Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless po sa inyo. Ito po si Brother Joe ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Hanggang sa muli. Marami po salamat.